Ang nakaraan na mula sa Season 1 Part 10 ng Hari ng Karahasan. May nakilala si Rokon na babaeng manlalaro na si Eren pero iniwan din siya para magpalakas daw na tulad ni Rokon. At may kinalaban si Rokon na lich na si Cylon Yan na parang pinagtripan niya lang. Mga boss, gusto ko lang kayong pasalamatan sa panunood ng mga video ko kaya i-click nyo na ang subscribe at like button, at i-share nyo na rin ang video sa mga kakilala nyo. Kabanata 82. Sa huli ay nakuha na nga ni Rokon ang mga materyales na kakailanganin para makumpleto ang quest na Bone Studies. Pero hindi pa sapat ang gantimpala na yun kay Rokon at naghanap pa siya ng karagdagang gantimpala sa loob ng laboratorio ni Cylon Yan. At may nahanap nga talaga siyang mga skill books na nakatambak lang sa gilid. Isa-isa niyang kinalkal ang mga skill books pero lahat ng mga aklat na nakikita niya ay mga basura lang para kay Rokon. Hanggang sa sobrang saya niya ay itinaas niya pa ang nahanap niyang skill book na naglalaman ng skill na third hand. Ang skill na third hand ay nagbibigay ng abilidad na gumawa ng maraming kamay sa pamamagitan ng mana basta kaya ng manlalaro na mag-focus ng maigi. Pero sa hindi inaasahan ay may kalansay pa pala na nabubuhay. At nung akmang aatakihin na nito si Rokon, ay madali lang na sinunggaban ni Rokon ng isang kamay niya ang buong bungo ng kalansay. Kalmadong nakangiti lang na nakatitig si Rokon na kumislap pa ng kulay pula ang mata niya na tinanong ang kalansay na meron ka pa pala. At binasag na nga ni Rokon na parang salamin ang bungo ng kalansay. Namumula pa ang mga mata at ngiti ni Rokon na tinatawanan ng kalansay na nagtangkang atakihin siya sa likod. Pero may napansin si Rokon. Marami pa palang mga kalansay na may armor at mga sandata ang naghihintay na umatake kay Rokon. Kaya inilabas na ni Rokon ang malaki niyang axe at plano niyang muling pagsamahin ang mga kalansay na sumakabilang buhay na. Sumugod na nga si Rokon at nakahanda na rin mga patalim ng mga kalansay na nakatutok sa kanya. Pero madali lang na sinisira ni Rokon isa-isa ang mga kalansay at nagsisiliparan pa ang mga napapaslang niya. Ang mga kalansay na kinakalaban pala ni Rokon ay tinatawag na mga isinumpang kalansay. Sila ay mga napabayaang tira-tira lamang ng life vessel ni Cylon Yan. Mga level 160 na kalansay na patuloy na nabubuhay ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang lahat ng mana ng kamatayan na natitira sa life vessel. Kaya ang pangkaraniwang ginagawa ng mga manlalaro ay sinisira agad nila ang tira-tira ng life vessel, pero natutuwang sinabi pa ni Rokon na hindi siya noob na katulad ng mga manlalarong ganun. Pinaikot ni Rokon ang atake niya na nagpalibot ng asul at itiim na liwanag sa paligid habang walang magawa ang kalansay kundi tumilapon lang sa paligid. Ipinahayag pa ng sistema na nakagawa si Rokon ng kill streak kaya patuloy lang na nadadagdagan ang kanyang atake at depensa. Tuwang-tuwa naman si Rokon sapagkat patuloy lang na tumataas ang level at mga istatistika niya. Patuloy pa siya sa pagpaslang ng mga kalansay na tumitilapon lang. Hanggang sa ipinahayag na ng sistema na pinatumba na ni Rokon ang lahat ng isinumpang kalansay. Si Rokon na lang ang mag-isa na nakatayo na naglalagablab pa rin ng pula at itim na enerhiya ang katawan niya habang napapalibutan ng mga nagliliwanag na mga bangkay ng mga napaslang niyang kalansay. Nakangiti si Rokon na nakatingin sa armor niya na napapalibutan ng itim na kuryente kaya alam niyang ang atake at depensang kapangyarihan niya sa ngayon ay may karagdagang tig-200 kaya sa tingin niya ay magagawa niya ang plano niya sa sandaling nakaakyat na muli siya sa ibabaw ng lupa. Sa kabilang banda, ang kasalukuyang nagaganap sa Cradle of the Dead. Kakadating lang ng level 140 na explorer na si Kogba sa loob ng bayan. Napansin niya ang pinsala na ginawa ni Rokon sa buong bayan. Nagpapasalamat pa siya na pinanood niya lang ang livestream ni Rokon at hindi siya nakisali sa mga manlalarong sumugod sa kanya. Binigyan pa ni Kogba ng potion nang nakita niyang orc na manlalaro na sugatan sa gilid. At ikinwento ng manlalarong ito kung paano pinaslang lahat ni Rokon ang mga gwardiya at manlalaro. Wala siyang tinira kahit sino. Hindi naman makapaniwala si Kogba sa nalaman niya at tiyak siya na hindi yun gagawin ng isang manlalaro na tulad ni Rokon nang walang dahilan. Hanggang sa napansin nilang sinimulan na ulit ni Rokon ang kanyang livestream. At nagtatakang nagpawis na agad si Kogba nung nabasa niya ang titulo ng livestream ni Rokon. Nakasaad dito, ang pananakop ng Cradle of the Dead. At hindi napansin ng inosenteng explorer na si Kogba na nasa likod niya na si Rokon na nagliliyab ng pula ang mga mata at nakahanda na ang axe niya na pumaslang. Ngayon ay makikita na si Rokon na nakatayo na naglalabas ng pulang enerhiya sa katawan niya at minaliit niya pa ang mga manlalarong nakakakita sa kanya.
Tumingin siya sa likuran niya, pinakita ang kanyang nakakapangilabot ng ngiti, at tinanong ang mga orc na manlalaro huwag niyong sabihin na akala niyong tapos na ang lahat kanina. Nagbabala na nga ulit ang sistema sa paglusob ni Rokon kaya nabuhay na muli ang mga gwardiya na kalansay para protektahan muli ang bayan, pero alam ng lahat na wala ring magagawa ang mga gwardiya kay Rokon. May sumugod ng gwardiya na may hawak na espada, pero isang atake lang ni Rokon ng axe niya ay napaslang na agad ang gwardiya at nagliliyab pa ng kulay pula ang mata niya. Nag-uugat ang panga ni Rokon tumingin ng masama sa mga susunod niyang biktima at walang magawa ang mga orc na manlalaro kundi matakot na lang kay Rokon. Napangiti lang si Rokon sa kanila, at inilabas niya pa ang selyadong headpiece ng Haring Leon na nagliliyab ng pulang enerhiya. Iminulat niya ng maigi ang mata niya at pinagmasdan ang mga orc na manlalaro na parang leon na pinagmamasdan ang kanyang mga biktima at sinabi niyang plano niyang paslangin isa-isa ang mga hangal na nasa paligid niya ngayon. Kabanata 83. May kinikilala sa laro na tagumpay na paglusob ng isang bayan, ito ay nangyayari kapag ang lahat ng mga kalaban ay napaslang o pinaalis sa sarili nilang bayan sa kanilang kampo. Pero dahil sa patuloy na pagbuhay ng mga manlalarong miyembro ng kampo at ang pagbuhay ng 50 gwardiya bawat manlalarong sumasakop ay pangkaraniwang ginagawa lamang ito ng isang batalyon ng mga manlalaro para matagumpay na lumusab ng isang bayan. Patuloy si Rokon sa kanyang sagupaan sa mga manlalaro ng Black Dragon. Nagtataka ang orc na manlalaro kung paano nakapasok si Rokon sa loob ng bayan sapagkat isang buong angkan ang pangkaraniwang nakakagawa lamang ng gawain na tulad nito. Pero tinanong lang siya pabalik ni Rokon kung bakit pa niya ibabahagi ang mga tagumpay niya sapagkat napakadali lang nilang mga biktima. Walang hirap nang ang hiniwa ni Rokon ang buong katawan ng manlalarong kaharap niya. At ngayon ay pinapalibutan na ulit siya ng mga orc na manlalaro. Sabay-sabay silang lumundag para atakihin si Rokon na nag-iisang nakatayo lang. Pero nakangiti lang silang pinagmamasdan ni Rokon na nagliliyab pa ng kulay pula ang mata niya. Gamit ng skill niyang twist attack ay mistulang may pulang liwanag lang na nagpaikot sa paligid ni Rokon at walang malay ang mga orc na manlalaro na mabilis na nakalahati ang kanilang mga katawan kahit na sabay-sabay pa sila na umatake kay Rokon. May mga manlalaro pa na sa sobrang takot ay nagtago na sila sa madilim na parte ng bayan. Pero parang malaking leon na pinagmamasdan ang kakainin niyang kuneho ay ginulat ni Rokon ang takot na mga manlalaro. Inilapit niya pa ang nakakapangilabot niyang mukha sa kanila at sambit niyang may regalo pa siya sa kanila. Sabay ipinakita ni Rokon ang malaki niyang axe sa dalawang manlalaro na nanginginig na sa takot at nakayakap ng umiiyak sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang sandali ay unti-unti nang nawawala ang madilim na ulap sa kalangitan at may nakakapasok ng liwanag na galing sa araw. Pero unti-unti rin na lumalabas ang resulta ng paglusob ni Rokon sa bayan ng Cradle of the Dead. Ipinahayag na nga ng sistema na napagtagumpayan na ni Rokon na lusubin ng tuluyan ang bayan ng mag-isa niya lang. Dahil sa tagumpay na ito ay si Rokon ang kauna-unahang nakakuha ng epic-rated na titulong Tyrant. Kalmado lang ang ekspresyon ni Rokon pero kapansin-pansin na malagim ang nakapalibot na enerhiya na bumabalot sa paligid niya. Ang epekto ng titulong ito ay kinakansela ang epekto ng nakapaligid na kalaban na kampo, pagtaas ng 15% sa lahat ng istatistika kapag nasa kampo ng kalaban, pagtaas ng 15% sa atake at depensa kapag nakikipaglaban sa NPC na galing sa kampo ng kalaban. At hanggang 50% na pagtaas sa atake at depensa kapag nakikipaglaban sa mga kalaban na galing sa ibang kampo depende sa bilang nila. Hindi tuloy matahimik ang komento ng mga manlalaro sa nasaksihan nilang tagumpay ni Rokon. Nang biglang may nanunood na nagkomento na tingnan ni Rokon ang nasa harapan niya. Hindi inaasahan ni Rokon na may kamay na lalabas sa binabasa niya. Yun pala ay sinugod na siya ng hindi pa nakikilalang kalaban na itim ang mga damit at napapalibutan ng matingkad na gintong enerhiya at may hawak itong kakaibang sandata. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas kay Rokon ay hindi niya napigil ang dumura ng dugo. At pinalipad siya ng malayo ng itim na enerhiya na atake ng kalaban. Walang nagawa si Rokon kundi bumagsak sa pader na bato at makikitang namumula pa ang dibdib at tiyan niya dahil sa atake ng kalaban na gumulat sa kanya. Dahan-dahan na naglalakad papalapit ang kalaban at sinabi niyang nadidismaya siya na ganun lang pala kaina si Rokon, kaya mas lalo lang siyang naaawa sa alaga niyang si Tiller na nasa langit na. Ang nanggulat pala na kalaban na ito na pinapalibutan pa ng kulay abong enerhiya ay ang level 200 na leader ng garrison ng Ashtown na si Yaros.
Hindi naman makapaniwala si Rokon sapagkat sinundan siya ni Yaros ng napakalayo. Kaya ngayon ay pinag-iisipan niya na kung mas magandang tumakbo na lang siya. Kahit na surpresang atake ang ginawa ng kalaban niya sa kanya ay malubha pa rin ang pinsala sa kagamitan at katawan ni Rokon. At nakakasigurado rin siya na mas malakas ang leader ng garrison ng Ashtown na si Yaros sa kanya. Isa pa ay ang nilalang na ito ay kasing lakas din ni Malcolm. Isang tunay, na katulad lamang, ng naaalala niya, na napakalakas, na mandaragit. Dahil sa sitwasyon ni Rokon ngayon ay may malagim na memorya tuloy siyang naalala. Kaya seryoso niyang pinapatahimik si Yaros. Itinutok niya ang axe niya, seryoso ang tingin na halatang nagagalit, at tinanong si Yaros kung matatalo kita, makakatayo ba ako sa pinakamataas na lugar? Nagalit na rin tuloy si Yaros na mas lalong lumala ang malagim na enerhiya na lumalabas sa katawan niya at naging malagim pa ang kanyang mga mata na tinitigan si Rokon. Kaya sumigaw si Yaros na oo, tama ka, at itinuloy pa niya na kapag tatalunin siya ni Rokon ay siya na ang magiging pinakamalakas sa lugar nila. Mayabang na idineklara ni Yaros, pinagpagpa niya ang dibdib niya na ipinapangako niya ang pahayag na sinabi niya. Kaya inihanda na ni Rokon ang axe niya at ang katawan niya. Nagliliyab pa ang mata niya at nakatinging tinititigan si Yaros na parang ang kaharap niyang kalaban ngayon ay ang susunod niyang biktima. Kabanata 84. Ang unang ginawa ni Rokon ay pinalitan niya ang set ng kagamitan niya pang kritikal na atake. Mistulang nagbabagong anyo, unti-unting binabalot ng kulay itim na nagliliwanag ng kulay pula si Rokon. Hanggang sa ganap na ngang napalitan ang damit ni Rokon, nagkaroon pa siya ng mahahabang hakaw, at halata talaga na atake lang ang gagawin ni Rokon sa laban niya na ito. Sapagkat napakadali lang para kay Yaros na iwas-iwas ang kakaiba niyang maso kaya naisip ni Rokon na walang silbi ang kahit na anong depensa sa kalaban niya ngayon. Sinuot na rin ni Rokon ang headpiece ng Haring Leon at napagdesisyonan niyang tatapusin niya agad ang laban nila. Mas lumapit pa nga ang dalawa sa isa't isa. Biglang tumahimik ang buong paligid na para bang may nagbabadyang unos. Nagtitinginan lang ang dalawa na mistulang tinatansya pa nila ang lakas ng isa't isa. Naguguluhan na ang mga nanunood sa mga komento nila, ang akala pa ng isa ay bagong paraan lang ito ni Rokon para magpakamatay. Inihanda na nga ni Yaros ang sarili niya, pero hindi rin papatalo si Rokon na nakahanda na rin para umatake. Sabay na ngang sumugod ang dalawa sa isa't isa, pero ginawa pa niyang nakakapangilabot ng ngiti niya, nagliliyab ang kanyang mga mata. Napapalibutan ng marka ang kanyang mukha, at isinigaw niya ang berserk. Parang kinidlatan ng napakaraming pulang liwanag na nanggaling sa lahat ng direksyon ang katawan ni Rokon. At nagtuos na nga ang dalawa, ang mga kamay nila ay napapalibutan ng mga kuryente na kulay itim na may tigsarili silang liwanag. Nagngitian pa silang dalawa na nagliliyab ang kanilang mga mata. Nagsimula na nga silang umatake ng malapitan sa isa't isa na mukhang mas mauuna pang masira ang bayan na pinaglalabanan nila ngayon. Sa kanilang laban ay nakakaya pa nilang huminto para kilalanin ang lakas ng isa't isa. Sa kanilang atake sa isa't isa ay nabitawan pa ni Yaros ang kakaiba niyang maso, pero parehas din pala ang nangyari kay Rokon at nabitawan niya ang kanyang axe. Kaya ngayon ay mga kamay na lang nila ang gamit nilang panglaban sa isa't isa. Bawat atake ng kanilang mga kamay ay napapalibutan ng mga malakuryenteng kulay itim. Kapag umatake ang isa ay sunod naman na aatake ang isa, kapag dumpensa o iiwas ang isa ay sunod naman na didepensa o iiwas ang isa, hanggang sa naitapo na nga ni Yaros si Rokon. Pero bago pa bumagsak si Rokon sa sahig ay pinitik niya ang daliri niya. Kaya parang pinasabugan ng napakaliwanag na kuryente si Yaros at madali lang na dumapo si Rokon sa sahig. Pero wala lang ang ataking yun para kay Yaros at malakas siyang lumundag na nakahanda na ang kanyang paa. Na madali lang na dinepensehan ni Rokon. Si Rokon naman na ang naghanda ng kanyang atake. Gamit ng kanyang dalawang kamay ay ginamit niya ang mga tela na bumabalot sa braso niya. Mabilis lang na lumapit si Yaros at sinuntok niya ang panga ni Rokon na nagpaatras ng ulo ng manlalaro. Pero gamit ng ulo ni Rokon ay inuntog niya ang suot niyang headpiece sa mukha ni Yaros. Sunod ay malakas niyang sinipa si Yaros na nagpalipad ng malayo sa kanyang kalaban. Habang nakaupo pa rin sa pinagbagsakan niya ay may biglang tumabi na axe sa gilid ni Yaros na may namumulang tali. Ginamit pala ni Rokon ang tinalian niyang axe niya para lumapit at atakihin si Yaros. Seryosong nakatitig siya sa kalaban niya at binigkas niya ang strike.
At mistulang hiniwa niya na ang walang laban na katawan ni Yaros. Ang atakeng ni Rokan na ito ay nakagawa ng malakas na pagsabog na nakapinsala ng paligid nila. Ligtas na tumalon papalayo si Yaros na mukhang wala lang para sa kanya ang atake ni Rokan. Pero makikitang hiniwa ni Rokan ang malaking parte ng kanang balikat niya. Samantalang nakahanda lang ang katawan ni Rokan na para bang tunay na martial artist at hinihintay niya lang ang kalaban niya na unang umatake. Nang biglang may sumigaw ng kapitan. Yun pala ay dumating pa ang garrison ng Ashtown para samahan si Yaros. Lumapit ang isang orc na parte ng garrison kay Yaros para tulungan siya. Pero nag-iba na ang kulay ng mga mata niya at kumikislap-kislap pa ng kulay bioleta at nakangiting binyantaan ng lumapit sa kanya na alamin mo ang lugar mo at huwag kang lumagpas sa linya. Tumayo si Yaros at tinanong si Rokan kung kakilala niya ba si Malcolm, ang leader ng garrison ng Crossroad. Habang patuloy na nagsasalita si Yaros ay may dalawang sungay na tumubo sa noo niya at sinabi niyang si Malcolm ang isa sa mga malalakas na individual na kinikilala niya. Hanggang sa may ipinahayag ang sistema, ipinagbigay alam nito na kinikilala na ni Yaros si Rokan bilang malakas na individual. Pero may karagdagang pahayag pa ang sistema, na ngayon ay ipapakita na ni Yaros ang totoo niyang anyo at makikipaglaban na siya gamit ng buong lakas niya. Parang napapalibutan ng malagim na pinaghalo ng itim at dilaw na enerhiya si Yaros, napapalibutan siya ng mga tilim na parang sumisigaw para ipagbigay alam sa kaharap niya na ipapakita niya na ang buong lakas niya. Nababalot ng madilim na dilaw at itim na enerhiya ang tinatayuan ni Yaros, nagpapakilala siya habang nasisira ang paligid niya. Nagpakilala siya bilang si Jillian Yaros, at nanlamig ang buong katawan ni Rokan na nagpapawis at seryoso ang mukha. Tuluyan ng naging kulay bioleta ang buong katawan ni Yaros, nagliliwanag ang kanyang mga sungay, nag-iba na ang kanyang anyo na nakahawak sa kanyang kakaibang maso, at bilang pagkilala ay tinanong niya ang pangalan ng taong kaharap niya ngayon. Naging level 210 na ang level ni Yaros at napalitan na ang pangalan niya bilang Fighter Yaros. Kabanata 85. Napangiti lang si Rokan na nagpapawis. Pinakilala na nga ni Rokan ang sarili bilang ang totoong berserker na si Rokan, habang kapansin-pansin ang paligid nila na nagliliwanag ng kulay bioleta at maraming mga nasirang gamit ang lumulutang. Sumbat naman ni Yaros na tatandaan niya ang pangalan ng kaharap niya ngayon na berserker na si Rokan. Pero sabi lang ni Rokan habang nagliliyab ng pulang enerhiya ang kanyang mga mata na siya dapat ang nagsasabi ng ganang bagay kay Yaros. Bigla naman nawala sa paningin ni Rokan ang kaharap na kalaban niya. Nang bigla na lang na may buhat-buhat na pala si Yaros na bahay at balak niya itong ibagsak ng buo kay Rokan. Kaya walang nagawa si Rokan kundi tanggapin ang atake ni Yaros at ginagamit niya na ang buong lakas niya para buhatin ang bahay na ibinato sa kanya ni Yaros. Halatang nahihirapan si Rokan sa pagbubuhat sapagkat may lumabas na rin na dugo sa ilong niya. Hindi pa tapos si Yaros sa pag-atake niya at sinipa niya pa ang bahay ng malakas kaya parang alon ang atake niya na sumira sa bahay na buong lakas na binubuhat ni Rokan. Sa sobrang lakas ng atake ni Yaros ay hindi napigilan ni Rokan na dumura ng maraming dugo. May sunod pang atake si Yaros, ginamit niya ang kakaiba niyang maso para paliparin si Rokan na nakagawa ng malaking pagsabog na nagliwanag ng kulay asul. Dugu-duguan na lumipad si Rokan na walang magawa sa atake ng kalaban niya. Napansin pa niya, na nagsisimula ng lumabo ang paningin niya. Makikitang naghihingalo na agad si Rokan pagkatapos na tuloy-tuloy na atakihin ni Yaros. At napahinto siya nung guni-guni niyang inisip na tinawag siyang mahinang nilalang ni Odin. Bumalik ang alaala niya noong sandaling pinabayaan na siya ni Odin sapagkat wala na siyang silbing paslangin pamuli. Biglang nanginig si Rokan na parang pinagbagsakan ng langit ang kanyang itsura. Kaya mas lalo lang siyang nagalit, nagliliyab ang kanyang mga mata, at sumigaw ng malakas na tumahimik ka. Kasabay nito ay ginamit na ni Rokan ang skill niyang Cry of Insanity. Mabilis niyang sinugod si Yaros pero madali pa rin na dinipensahan ng kulay bioletang kalaban ang sarili niya. Patuloy lang sila sa pag-atake sa isa't isa na nakakagawa ng hindi mabilang na kislap ang banggaan ng kanilang mga sandata. Pero agad na ginamit ni Yaros ang kanyang spawn skill na mount kung saan pinatumba niya si Rokan gamit ng mga paa niya at ngayon ay nakapatong na siya sa manlalarong kalaban niya. Sinuntok ni Yaros ng malakas ang mukha ni Rokan na sumira ng mukha niya at mas lalo pang bumaon sa lupa ang ulo niya. Parang mapait na alaala na bumabalik sa isipan ni Rokan ang mga nangyari sa kanya sa nakaraang buhay niya.
Ang alaala kung saan siya pa ang nangunguna sa ranggo ng The Lord at inuupuan niya lang ang bundok-bundok na mga manlalaro na tinalo niya. Walang awang sinuntok ulit ni Yaros ang pagmumukha ni Rokan. At isa pang mapait na alaala ang naalala niya, kung saan pinagmamasdan siya ng mga miyembro ng Ragnarok Guild habang nakaluhod. Ang alaala na naghanda ng maladyos na atake si Odin sa kanya. Ang alaala na binutasan ng napakaraming sibat ang katawan niya. Patuloy lang si Yaros na magpalabas ng hindi mabilang na mga suntok kay Rokan. Kung saan ang bawat suntok niya ay nagbabalik ng mapait na alaala na galing sa nakaraang buhay ni Rokan. Nakahandusay na lang si Rokan sa sahig na bugbog sarado ang mukha at katawan niya. Ang nakaya niya na lang na gawin ay itaas ang kanyang kanang kamay na parang may inaabot. Duguan ang kamay niya na inaabot ang kamay ni Odin nung inimbita siya na sumali sa Ragnarok Guild. Pero naglabas pala siya ng pangkamay na axe at iniharap ito sa pagmumukha ni Yaros. Sabay sinabi niya ang pangalan ng skill na bomb habang nakangiti na akmang susuntukin na sana ulit ni Yaros. Sa sobrang liwanag ng skill ni Rokan ay nagkulay puti lahat ang paligid. Na nakagawa ng napakalakas na pagsabog sa buong bayan ng Cradle of the Dead. Duguan ang mga braso ni Yaros na umatras at nagagalit pang tinanong si Rokan kung suicide bomber ba siya. Nagulat na lang ang kulay bioletang kalaban sa nakikita niya. Sapagkat malakas na sumisigaw si Rokan, naglalabas ng napakalakas na liyab ang kanyang mga mata, makikitang nasunog na ang kanang bahagi ng mukha niya, at nakaya niya pang isigaw kay Yaros na papaslangin kita kahit anong mangyari. Hindi naman mapigilan ni Yaros na tumawa sa harapan ng katunggali niya ngayon at isinigaw niya pabalik na ikaw ang pinakamahusay kong nakalaban. Rokan. Kaya ngayon ay inihanda na ni Yaros ang katawan niya sapagkat gagamitin niya na ang buong lakas niya sa sunod na atake niya. Nag-umpisa na nga siyang magtipo ng nagliliwanag na kulay bioletang enerhiya sa paligid. At nagsilabasan ng napakaraming kulay bioletang kamao na gawa sa mana ni Yaros kung saan tinatawag niya ang skill niya na ito bilang Hill of Annihilating Feasts. Inilabas din naman ni Rokan ang napakalaki niyang axe na kulay itim na nagliliwanag ng kulay puting enerhiya. Ang kanyang skill na critical hit. Napapalibutan sila ng itim na enerhiya, buong lakas ni Rokan na isinigaw na mamatay ka na. At yun din naman ang sigaw ni Yaros sa kanya. Gamit ang napakalaking itim na axe ni Rokan at ang napakaraming kamao ni Yaros ay inilabas na ng dalawa ang pinakamalakas nilang mga atake. Nakagawa ng nakakabulag na liwanag ang banggaan ng mga atake ng dalawang naglalaban kung saan mas lalo pang nasisira ang bayan. Nung nawawala na ang liwanag ay makikitang nagkatalikuran ang dalawang nagtutuos. Nakatayo silang dalawa na parang walang nasaktan sa mga malalakas na atake na ginamit nila. Napangiti na lang si Yaros at pinuri niya si Rokan. Sa huli, nahiwa ang buong katawan ni Yaros at bumagsak ang kanyang pangtaas na bahagi na katawan, samantala, wala lang imik si Rokan na nakatayo na parang pagod na ang buong katawan niya. At doon na nga nagtatapos ang livestream ni Rokan. Sa malayong lugar, may napamura na lang na manunood sa hindi kapani-paniwalang livestream na pinanood niya. Tinawag siyang Zeus ng kasama niyang nanunood. At tinanong ng manlalarong malamig ang tingin at seryoso ang ekspresyon kung ano ang pangalan ng berserker na nasa pinanood nila. Ano na kaya ang iniisip ni Odin sa napanood niyang kakaibang tagumpay ni Rokan? Balak niya kayang imbitahan si Rokan na sumali sa guild niyang Ragnarok? O balak niyang pabagsakin na si Rokan habang maaga pa? Abangan sa mga susunod na araw o bukas para malaman mo ang mga sagot sa mga katanungan na ito. I-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan.